Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the And time. all the time. God is God is good. good. Hallelujah. Punong-puno po tayo ng kagalakan ngayon. Di ba ba? And during praise and worship, ako hindi po yung nagagala. Because kumapal na yung music natin. Hallelujah. And hoping, verse 7. Kaya patuloy ka magpagamit sa ating Panginoon. Hallelujah. Sino pa mga Bible dito? Sino yung mga Bible? Kindly open in the book of Philippians, chapter 4, verses 6 to 8. In the book of Philippians, chapter 4, verses 6 to 8. So, hindi ko na-break kasi pinag-pray na kanina ng ating nag-opening prayer. So, sino na po lang hanap? Philippians chapter 4, verses 6 to 8. Sister, kindly read that scripture here in front. At makinig po tayo mga kapatid. Hallelujah. Philippians chapter 4 verse 6 to 8. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Amen. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such things. Amen. Praise the Lord. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon sa hapon ito. And our team says like this: from overthinker to overcomer. From overthinker to overcomer. So ito po yung pag-uusapan po natin sa hapon ito. What happens in our mind can either bring victory or defeat. The battleground is always in the mind. Remember that, mga kapatid. Kung ano po yung nangyayari sa ating kaisipan, yan po yung magdedetermine kung ikaw ba ay mananalo or ikaw ba ay matatalo. Mayroon po yung ganito, na you are physically fit, but mentally broken. Also, you are physically fit, but mentally unstable. Tama po ba? Yeah, tama po yun. So, si Satan, ang target niya po lagi, hindi lang po yung physical na katawan po natin para tayo ay magkasakit. In fact, target din po ni Satan itong kaisipan po natin na magkaroon po ng instability or unstable or yung tinatawag na po natin mentally broken. Yan mga kapatid. Alam nyo ba, mga kapatid, kaya ni Satan na yung isang circumstances natin sa buhay ay pwede niyang i-inflect rather yung isip po na mayroon po tayo. Kaya din po ni Satan na yung kasakitan, yung mga sakit na mayroon tayo ay i-torture yung kaisipan na mayroon din po tayo. At kaya din po ni Satan na gamitin yung maling mga desisyon natin sa relasyon upang iharas yung mga kaisipan na mayroon po tayo. Yung mga intrusive thoughts or yung tinatawag po natin unwelcome or uninvited na naisip po natin, itong mga isip, ito yung mga naisip po natin na hindi naman po natin wine-welcome. Pero, pabalik po siya ng pabalik. Or, sabihin na po natin na ito yung napokus po sa kaisipan po natin na para ba lagi tayong hinaharas,
na hindi na tayo pinapatulog. Naranasan na po ba natin yan? Did you experience that? Yeah, naranasan na po natin doon. Ako lang, mga kapatid, yung nakakaranas ng ganito, or tayo, as a Christian, alam ko, sa buhay po natin, naranasan din po natin ito, mga kapatid. Now, minsan, sa buhay po natin, hindi na po maganda yung function, yung pag-isip natin sa araw-araw because those intrusive thoughts, no? Yung mga unwelcome na mga naisip po natin na lagi pong pumapasok sa kaisipan natin na most of the time, ito na po yung nagbibigay sa atin na you cannot relax. Dahil po dun sa mga intrusive thoughts na yun, nawawala na tayo minsan ng gana. Kaya nga sabi natin, kung minsan, sa pananampalataya po natin, dahil doon sa mga intrusive thoughts na yon, minsan, humihina po tayo. Tama ba? Yeah. So narinig po natin kanina, may mga situation na gano'n, mga kapatid sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. Pero, this afternoon, malalaman po natin kung paano po tayo magiging overcomer, mga kapatid. Sister Aiza, sorry for using you. No, sorry for using you. Si Sister Aiza, pag nag-overthink siya, uray nung mabalo ako dun kahit na mabalo na daw ako, sabi niya, huwag ka munang mag-aasawa. Hanggat hindi pa natatapos ito pag-aaral yung mga anak natin. Tingnan nyo, bata-bata pa yung mga anak namin, pero gano'n na yung isip niya. At sa buhay, hindi ko naman iniisip yung bagay na yun. Pero dahil sa magiging overthinker niya, no, minsan, pumapasok sa isip niya yung mga ganun mga bagay, mga kapatid. Advance. Most of the time, your mind cannot stop thinking. Tama ba? Yeah. Lagi nag-iisip yan. Yeah, that is true. Yeah. Itong mind natin na ito, ang dami niyang iniisip, mga kapatid. But, I believe, with all my heart, mga kapatid, hindi ka po narito ngayon, o hindi ka narito ngayon, by accident. I believe, mga kapatid, all of us here are scheduled for surgery, and our great physician is willing to expose us para within. Kung ano man yung laman ng ating puso, ang ating kaisipan, i-expose yan ng ating Panginoon sa oras na ito. At ito yung magbibigay sa atin ng transition, mga kapatid. No? Magbibigay ito ng transition sa atin from depression to celebration. Amen? Amen. From doubt to confidence. Yung parang hindi ko kaya tumayo dito. Sa likuran ng pulpito na to. Kasi, ang dami-dami kong problema. Hindi ko na kaya. Pero, this afternoon, I believe that doubt will going to become confidence. From overthinker to overcomer. Sino ba may gustong maging overcomer? Amen. Amen. Hallelujah. And verse 6, sabi po ni Paul, sa binasa po natin, sinabi niya po dito na, do not be anxious. Kung isipin po natin yung essence po na sinabi dito ni Paul, sinasabi niya po na, stop overthinking. Ito yung gustong sabihin ni Paul sa atin. Sabi nga lang, all of us are not exempted doon sa temptation na tayo po ay makapag-overthink. Lahat naman tayo dumarating doon sa punto na gano'n. Kapatid. Everybody say, overthink, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-overthink. No, huwag kang mag-overthink. Verse 6, kung babalikan po natin yung sa verse 6, mga kapatid na binasa ko kanina,
magpasalamat po tayo sa ating Diyos, hindi lang dahil sa siya po ay ang dami pong mabuting nangyari sa buhay po natin, which is, ito yung sinasabi natin behind this bucket, na mga kapatid, kundi magpasalamat po tayo sa Diyos dahil ang Diyos natin ay mabuti. Amen! Hindi lang doon po sa mga bagay na mabuting nagagawa ng ating Panginoon. Pero magpasalamat po tayo dahil ang Diyos po natin ay mabuti. Lagi po natin narinig sa mga bata, ang Diyos ay mabuti. Diyos ay mabuti. Diyos ay mabuti sa akin. Hindi lang sa akin. Pero tayo po lahat, ang Diyos po ay mabuti. Hallelujah! What is the reason why Apostle Paul give instruction to the church of Philippians? Bakit po sinabi ni Paul sa mga taga-Philippians yung do not be anxious? So kung babalikan po natin mga kapatid, yung story po nito, during the time of Paul, yung whole story po ng buhay po ni Paul and the early church, yung anxiety nila ay galing sa persecution. So kung sinabi mo natin persecution, it is life in death. So kung babalikan po natin yung story ni Paul at sa early church, talagang kawawa yung mga nauna mga naging Kristiyano. Kasi yung persecution na naranasan nila ay mahirap. At alam po ni Paul yun. Dahil kung babalikan po natin ang buhay ni Paul, hindi naman po siya dating ganun. Na anak na ng Panginoon kagad. But, isa siya sa mga persecutor ng mga Kristiyano noon. Kaya alam ni Pablo kung kaano kahirap ang mga persecute, mga kapatid. You know what? Science definition about overthinking, sabi po na dito, analysis paralysis. Science definition daw po ng overthinking is analysis paralysis. Ano po to? Minsan, ang dami-dami na nating iniisip at hindi na tayo makapag-decide kung ano ang dapat nating gawin. Ito yung tinatawag po nating analysis paralysis. Tama naman. Yung isang senaryo sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, kapag nasusubok po tayo, ang dami-dami po natin iniisip na gusto natin gawin para maka-escape doon sa pagsubok na yon. Pero sa sobrang dami ng iniisip natin na yon, hindi na tayo nakapag-decide kung ano yung dapat nating gawin. At ang overthinking ay iba po sa na tinatawag po natin. Alam nyo ba na may responsible po sa utak natin every time na tayo po ay natatakot? Ang tawag po doon, sa part ng utak po natin, yung tinatawag po natin amygdala. Ewan ko sa mga nursing natin. Sa mga nurses natin rather, kung alam nyo nito. Amygdala. Ito yung part ng utak natin. Ano po to? Ano po tong amygdala na to? Ito po yung part ng brain po natin na siya po yung nakaka-detect. Siya po yung nakaka-detect ng ating stress sa ating environment. So kung pumapasok po sa buhay po natin yung stress, anxiety, gagalaw po yung neurons ng utak po natin. No? At yung amygdala po natin ang magsasabi at na-detect niya na mayroong stress na nangyayari sa utak natin. No? Now, halimbawa, yung isang yun, pumasok dyan. No, pumasok dyan. Sa utak natin, alam na natin kung ano yung gagawin ng yun na yan. Anong gagawin niya? Pwede niya gawin. Pwede niya tayong sakmalin. Ano ba? Takutin. Pwede tayong matakot. Ano ba? Kainin. Patayin. Tama. Nguyain. No, at kakagatin. No. So alam ng brain natin na yung yun na yun ay mayroong threat. Pag may nakita tayong nilon ngayon dito, mayroon pong papasok sa utak natin na yung yun na yun ay threat po sa atin. No?
Pero hindi porket alam na ng isip natin na siya yung ay threat sa buhay natin, ay hindi pa rin natin alam kung ano yung gagawin natin. Pero sa ibang part ng utak natin, mayroon pong magsasabi na ito yung dapat natin gawin. Ano naman po yun? So kung itong amygdala na to ay siya yung nakaka-detect ng stress. Ito naman pong sinasabi natin prefrontal cortex. No? Prefrontal cortex is another part of our brain na siya naman po ay nagde-determine ng stress na yon, mga kapatid, kung ano yung dapat mong gawin. Kung ikaw ba ay lalaban or tatakbo. It is between fight or flight. Yeah. It is between fight or flight. Kaya nga sabi na ng mga bata kami, pag ginanito mo na, magkikinelas, tinagkan mo yung kinelas, taray. Di ba? And it is between fight or flight. So, it is a matter of how you're going to respond into that situation, mga kapatid. So, kung ano yung kinaharap natin na threat, siya po yung mag-determine kung ano po yung dapat natin. That's why, mga kapatid, the connection between what you see, kung ano po yung nakikita natin, and how you're going to react or how you're going to respond of what you see is very important. Mga kapatid. Ay, oo. Sasabihin ng amygdala mo na delikado yan. Yung amygdala mo, pag nakita niya yung lion, sasabihin ng amygdala mo, ay delikado yan. Pwede kanyang labain yan. Pwede kang mamamatay dyan. Pero, yung prefrontal cortex ko natin, siya po ang magsasabi, okay lang yan. Kaya mo yan. Mas malaki yan. Si Samson nga na kaya. Si Samson nga kaya. Or, yung sinasabi ko na nga, you're going to flight instead of fight. Now, is your prefrontal cortex will decide, mga kapatid. Overthinking or analysis, paralysis, sa dami-dami na po ng iniisip po natin, pero wala po tayong maging action, puro intention na lang, walang action, I think, kahit sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, nangyayari dito. Yung ang dami-dami po natin gustong gawin. Ang dami-dami nating intention bilang isang mananampalataya. Yung intention na gusto kong mag-serve ng maayos, gusto kong magbigay sa Panginoon, gusto kong mahalin yung kapwa ko. Pero marami rin po sa atin ang madaming intention pero hindi po nagkakaroon ng action. So sabi ko nga, balikan natin yung sinabi ko kanina, it is a matter of kung ano yung nakikita mo, kung ano yung response mo, yun yung magdidikta kung sino ka bilang anak ng Panginoon. Anxiety is natural sa buhay po natin. Right? Hindi ka naman pwede kung nakita mo yung lion, tatakbo ka kagad sa kanya at practice mo na parang aso. Kasi alam mo kung ano yung ugali ng isang yon. Diba? Kaya papasok ka agad yung takot na mayroong threat na mangyayari. So, anxiety is not your human response. But living in anxiety or living in overthinking is a bondage. Normal po sa buhay po natin bilang mga Kristiyano o bilang isang tao na mag-overthink. But, kung doon ka na mabubuhay, doon ka na mag-stay, mga kapatid, sa pagiging overthinking mo, mga kapatid, ay yun na yun yung magdidikta na ikaw ay nakakulong na or bondage ka na doon sa bagay na yun. Bawat magulang normal na maging concern tayo sa edukasyon ng ating mga anak.
Right? Inisip natin yan. Kami mag-asawa, inisip namin yan. Na ang usapan namin, tayo dalawa, nakapagtapos tayo, dapat pati yung mga anak natin makapagtapos din. Concern namin yun. Bawat mga anak, normal din na tayo ay concerned sa kalusugan ng ating mga magulang. Which is true. Kaya kami si Sister Elsa, sweldo, padala tayo, maintenance ng mga magulang. Maintenance para sa mga magulang. Amen. Normal po yung mga kapatid. Pero, yung mamuhay po tayo with constant thinking, yung about the future, yung concerning kung magiging maganda ba, yung kakahinatnan ng buhay nila, mga kapatid. But, every time na tayo po ay magiging anxious doon sa bagay na yon, lagi nating iniisip ay yung dumadating na tayo doon sa bagay na yung tinatawag na nating worst case scenario. Na doon sa dami-dami na nating concern, minsan, nag-i-end na tayo dito sa worst case scenario. You are creating a problem which is hindi naman siya dapat nag-i-exist. O hindi naman talaga siya nag-i-exist. But you're creating problem. Parang gumagawa ka ng movie na mayroong problema, pero ang totoo, wala naman talagang problema. Pero nangyayari ito kasi doon sa pagiging overthink po natin. Nakita mo lang si Brother Zeus, Sister Jen. Sorry kung i-use ko siya ha. Nakita mo siya na lagi na lang busy nagse-cellphone. Ay, pastor, parang nilululoko na ako ni Brother Leon. No, pumapasok na yung tinatawag nating intrusive thoughts na hindi naman siya dapat problema. Pero dahil sa intrusive thoughts na yon, si Brother Zeus na walang kamalay-malay, nakakasala na. Mga kapatid, dahil doon sa mga intrusive thoughts na mga yan. Now, sabi ko kanina, how from overthinker to overcomer. In the book of 2 Timothy, verses 1:7. Chapter 1, verse 7. 2 Timothy, verse 1, chapter 1, verse 7. Sabi po dito, sa pakibasa nga mga kapatid. Yeah. Yeah. Sound judgment. For God has not given us a spirit of fearfulness, but one of our love and sound judgment. Una po na dapat natin matutunan para maging overcomer po tayo. Dapat alam po natin, God's will for you, it's not a sick mind, but a sound mind. Una po yan. God's will for you and for me is not a sick mind, but a sound mind. Ang kalooban ng Panginoon ay magkaroon po tayo ng reasonable, sensible, at sound mind. Ito po yung lagi po nating tatandaan. You have to understand mga kapatid na not everything na nasa ating life, sa buhay po natin, ay nagiging asset po yan. We need to understand na hindi po lahat ng thoughts po natin is helpful. Na not everything in our mind is beneficial, mga kapatid. Sometimes, kailangan po natin magpalayas ng mga negative thoughts. Kailangan natin palayasin yung mga kaisipan na iniisip na natin agad ay yung worst case scenario. Na nag-i-end ka na dun sa bagay na yun, mga kapatid. Hindi lahat ng nasa cellphone po natin ay beneficial. Tama ba? Amen. Yeah. Sometimes yung cellphone na yan, yung magdidikta sa'yo para hindi ka na mag-search ng Sunday. Dahil sa reels. Sometimes yung cellphone na yan, pwede ka nang manood ng sermon dyan. Hindi na ako mag-church. Manonood na lang ako ng sermon dito.
mga kapatid. Sometimes hindi na siya healthy, mga kapatid. So kailangan po natin maging wise. No. Dapat yung paggamit po natin ng cellphone, reasonable kung bakit may hawak kang cellphone, mga kapatid. No? So, sometimes kailangan natin magpalayas ng mga negative thoughts. Kailangan natin palayasin yung mga kaisipan na iniisip na natin agad yung scenario. Sabi ko nga kanina. So, hindi lahat ng facts ay truth. So, we need to have that sound mind, reasonable, para malaman po natin kung ano ba dapat natin itapon or i-consume, mga kapatid, by using kung ano po yung paggagamitan po natin yung makaisipan na mayroon po tayo. See, most of the time, mga kapatid, nag-overthink po tayo kasi most of the time, nag-worry po tayo. So, isang rason kung bakit po tayo nag-overthink kasi nag-worry tayo. Yeah, because of worry. Remember, itong Bible na to, ito hindi ko talaga makalimutan. The word worry. The word worry in the Bible, mga kapatid, ay nabanggit po 365 times. That we should not be worried. Do not worry. 365 times na nabanggit po sa Bible, itong do not worry. 365 times is equivalent to 1 year. So, ibig sabihin, araw-araw, sinasabi po ng Panginoon, do not worry. So, bakit ka pa mag-overthink? Kung sinabi na ng Panginoon, that we should not be worried. Mga kapatid. Sa science po, sabi po dito, ang isang tao daw po ay nakakapag-isip o yung thoughts niya po ay nakakapag-isip po siya ng 7,000 to 8,000 thoughts a day. Dami no? Iisip ko, kasi bago matulog, ang dami iniisip. Yeah. And you know what? Yung sinabi kong 7,000 to 8,000 thoughts a day is for normal person or people. Now, pag overthinker ka daw, yeah, abnormal ka na. Ang sabi dito, sa science, yung average daw po ng mga overthinker, 40,000 thoughts a day. 40,000 thoughts a day. Grabe na mga kapatid. And majority of these thoughts are negative. Yeah. And majority of these thoughts, sa 40,000 na yun, or 7,000 to 8,000 thoughts na yun a day, ay negatibo. Mga kapatid. A lot of us, or a lot of people are stuck in the prison of overthinking. At alam ko, na kahit tayo, minsan nararanasan natin to. Yeah. Na hanggang ngayon nakapreso pa rin sila, or nakakulong pa rin sila, hindi nila magawa yung ipinapagawa ng Panginoon sa kanila. Kasi nakakulong sila doon sa pagiging overthink nila. Na what if tumayo ako sa likuran ng pulpito na to at na mental block ako, ikipagtatawanan na ako ng tao. Hindi mo na ayaw mo na magpagamit sa Panginoon. So, paano ka lalago pag ganun? So, sino matutuwa doon? Siyempre, si Satanas. So, doon sa pagiging overthink mo na yon, na pag nagkamali ka, ayaw mo nang pagamit kasi iniiwasan mong pagtawanan ka. At isa sa mga natutunan ko here in Canada, ito natutunan ko ng mag-tiles. No, maglagay ng tiles. No, which is hindi ko naman ginagawa dati sa Pilipinas. Pero dahil sa kailangan, no, mga kapatid, natutunan ko na maglagay ng tiles, pagpinta, maglagay ng plywood sa kaya sabi mga kapatid, at yung kasama ko, ito yung lagi niya sinasabi, mga kapatid, na pag nag-overthink po tayo, hindi po lalago yung spiritual na buhay po natin.
He mentioned na pag ang dami-dami mong overthink, minsan ito na ginagamit mong excuses para hindi ka gamitin ng Panginoon. Yes. Gusto mo nilang upo, tagabutas ng upuan sa loob ng church. Yan yung ministry mo. Tagabutas ng upuan sa church. It is not good. Kasi ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, gusto ng Panginoon na every individual, every na anak niya, mga kapatid, ay kayang tumayo sa likuran ng pulpito na to and share how good yung Diyos na pinagsisilbihan niya. Pero kung pananatilihin po natin yung pagiging overthinking po natin, hindi po tayo lalago. Mga So, sabi po ni Greg Russell, mga kapatid, a positive life is impossible with negative mindset. A negative mindset will never result a positive life. So, isipin po natin yan. Itatak po natin sa kaisipan natin, mga kapatid, na yung negative mindset na yan, hindi po siya magbibigay ng positive life sa buhay po natin. Amen. Yes, normal sa buhay po natin na minsan mag-overthink. Pero huwag po tayong manatili doon. Be an overcomer, mga kapatid. Now, ang normal na tao po kasabihin niya, pag sinabi niya na, ay may problema tayo, ano ang dapat natin gawin? Ang normal na tao sasabihin niya, give me a minute to think. Pero alam nyo, pag ang tinanong is yung overthinker, give me a 1 year to think. So, kung gusto mo na maging normal ka, mga kapatid, kailangan yung mindset po na kaisipan po natin always positive. Yes, may mga negative, but huwag natin itong isabuhay or huwag natin itong kunin, mga kapatid. But let us consider, mga kapatid, na sa buhay po natin bilang mga anak ng Panginoon, lagi po tayong dapat lumaban. Remember, simula pa lang sa sinapupunan, dapat pinili na tayo ng ating Panginoon. We're already victorious, mga kapatid, since birth. No, kasi tayo yung nanguna, tayo yung nanalo kung bakit tayo yung una nakapasok sa Excel. Na, mga kapatid, Excel ba or yes, mga kapatid. So, simula pa lang noon, overcomer na tayo, mga kapatid. So, kailangan po natin maging, kailangan natin yung mindset po natin ay maging positibo po lahat. My advice to you, mga kapatid, or I encourage everyone, as Paul said, sa binasa po natin in the book of Philippians, sa mga sinabi niya sa church ng Philippians, mga kapatid, do not be anxious. Now, do not allow anxiety control your thoughts. Do not allow anxiety control your mind. As a Christian, mga kapatid, kailangan po natin tayo yung magdidikta. No, tayo magdidikta kung paano tayo lumaki bilang isang Kristiyano spiritually. Amen? Amen. Tayo magdidikta doon sa bagay na yun. At ulitin ko po ulit, mga kapatid, do not be anxious. Una, na kailangan nating i-remember para maging overcomer tayo, God's will for you is not a sick mind, but a sound mind. Next Sunday, tutuloy ko po yung katuloy po nito para kung paano po tayo magiging overcomer. May I ask everybody to please stand with me? And let us pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa hapong ito sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong turo, Panginoon, na maging positibo po ang aming mga mindset. Kaya Panginoon, sa oras nito, dinadalangin ko po ang bawat anak mo na nandito ngayon. Matulungan mo po, Panginoon, ang mga buhay po namin spiritual ay patuloy po na magkaroon po ng positibong mindset upang sagot, Panginoon. Sa buhay po namin bilang mga Kristiyano, kahit na madami pong mga pagsubok, darating pa mga pagsubok sa buhay po namin, we will going to remember your words, Lord.
na dinisenyo mo po kami, Panginoon, na maging overcomer, hindi po maging overthinker. Kaya, Panginoon, sa hapong ito, tulungan mong bawat isa, Panginoon, na itong salita na napakinggan po namin ay isabuhay po namin, Panginoon, upang sa ganon, Ikaw lamang po ang siyang maluwalhati may taas sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, ito ang aking samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.